Mga kuya, mga ate, isang magandang hapon pero malungkot at masakit para sa bayan ng Cebu. Ang dami po nating kababayan na nasalanta ng Bagyong Tino. Andito po tayo ngayon sa Cebu City dahil tayo po ay magkakandak ng TNPA Cadet Admission Test para po doon sa mga gustong maging kadete. So mga kuya, mga ate, pero malungkot po tayo dahil marami po mga namatay at marami pa pong nawawala. So mga kuya, mga ate, ipagdasal po natin ang Cebu City at lahat po ng mga probinsya na nadaanan po ng bagyo, mga nasalanta at mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay. So, andito po tayo ngayon sa University of Cebu, Manila Annex Building. At 3 araw na po tayo naghahanda para sa TNPA Cadet Admission Test. So, ito ang ating command center at napaka-accommodating po ng University of Cebu. Dahil in-accommodate po tayo. Sila po nag-arrange ng classrooms natin. Kailangan po natin ng 20 classrooms para po sa mga mag-exam. Ang isang classroom po ay 30 applicants. So, dito sa command center, ito po yung area kung saan po natin i-process ang mga darating bukas para kanya-kanyang classroom assignment ay ililid natin sila. Silip tayo ng konti. Yan. So, ang mga nandito sa loob ay mga kadete ng TNPA. Mga nakasipilan po dito ay mga base sa 20, 23, 25, at 2024. Ngayon, punta tayo sa classroom. Tingnan natin kung paano sila ng classroom. Alright? Ito ang isang classroom natin. So, ang seated nila is 60 at 30. So, lahat yan naka-number. Kasi po may particular na exam sheet na ang isang aplikante. Meron po tayo dito sa loob. Okay? Ito. I-focus natin dito. Yan. TNPA Examinees Personal Data. Ito po yung second page ng test booklet nila. At dito, binibigyan ng instruction kung paano mag-mark at magsulat ng pangalan dito sa kanilang test sheet. Bakit po? Para sigurado na hindi sila magkamali pag-shade, hindi masyadong maliit, hindi masyadong magaang. So, for example, ito, lalagay nila yung application number nila, punto yan, imamark nila. Para pagdating nila sa examination itself, alam, mas comfortable sila mag-shade. Yan. Meron tayo 200 questions, and each is given 3 hours to complete. So, ikot tayo ng konti pa. Ito naman sa labas, kalagay yung room number, at saka yung mga pangalan ng bawat aplikante. Again, 30. Kasi po yung test packet natin ay secured yan, and 30 in a set. At meron tayong set A, which will happen in the morning, 9 to 12, at set B naman, 2 to 5 in the afternoon. So, in-expect po natin na sana po, by the grace of God, makarating yung 900 po natin na in-expect na exam. Unfortunately, sa panahon po ngayon, kahapon, nag-declare na po ng signal number 1 dito po sa probinsya ng Cebu and the entire island, the other island provinces, kaya hindi na po makapaglayag ang mga water vessels, mga barko, mga fast craft. So, marami pong mga naapektuhang mga aplikante na hindi makakarating sa atin. So, medyo malungkot dahil yung chance po sana ng opportunity in a lifetime nila para makapag-exam ay unfortunately hindi mangyayari ngayon. Because in-expect po natin ang bagyo is racing towards the Philippines. No? Sana ipagdasal po natin lahat split ang ating may kapal na huwag naman sanang maging destructive at hindi pa po nakaka-recover ang Cebu. At ganoon din po sa lahat ng dadaanan ng bagyo na sabi nila napakalaki, baka mas malaki pa sa haba o lawak ng Pilipinas. So, let's plead and pray together for it. So, mga kuya, mga ate, patuloy po nating magdasal, patuloy tayong maniwala at manalig na ang Diyos
ang tanging kailangan natin para po maisalba ang ating bansa. Western Visayas Area Supervisor. So hawak ng ating area supervisor ang Western Mindanao Composio PRO Region 6, Region 7, Region 8, and the new region NIR. Brother Byron, ano ba ang role ng isang area supervisor sa ating PNPA CAT ngayong taon? Magandang umaga, sir. At sa mga milyon-milyon mong mga followers. Libo-libo pa lang. Malapit na tayo dyan. Malapit na. So, I am confident at parami ka ng parami yung mga followers mo. So, ang role po natin, sir, is we have to monitor and supervise yung mga regions na nabanggit kanina, yung Region 6, Region 7, Region 8, at saka Negros Island Region. We will be monitoring them, yung mga chief summer, chief proctors, yung cadet proctors natin na maayos ang pagsasagawa nila ng mga kanya-kanyang PNPA cadet administration test. Kapag may mga problema or may mga issues sila sa level nila at hindi nila ito mabigyan ng kalutasan, dito po tayo para tanggapin. We have an open communication with our chief examiners and chief proctors. If ever na magkaroon ng problema, kagaya kanina, meron silang problema sa Samar dahil walang kuryente since last night. So, I instructed the chief examiner to communicate with the regional office. So, ngayon, parating na malapit na yung generator, dadalhan sila ng PPO ng isang region. Okay, so medyo mabigat na responsibility, pero ano naman ang palagay mong magiging outcome nito? Dahil sa nangyayaring una, ang Cebu is affected and other areas ng Western Visayas ng bagyo at may parating na bagyo. So, paano natin i-prepare to until ma-survive natin? How do we survive this sa Santos? Actually, gumawa na tayo ng mga hakbangin, sir, lalo na sa area mo, sir, we have to give leeway ng konti. It will not compromise naman yung quality of our how we conduct the examination, but we give a little leeway to the examinees. Kasi lalo na dito sa Cebu, they were affected kahapon sa mga nag-walk-in. Meron na mga nagpunta na nabasa daw talaga yung mga requirements nila. So, yung hiningin natin is we provided that ayun na lang ang take ng pictures nila and we will be printing it. Tapos dahil sa yung initiative kasama yung chief proctor na si Lieutenant Colonel Tamang, we provided na to ease up the burden at saka yung concerns ng mga walk-in examinees natin. Kung wala rin silang dala na Philippines Statistics Authority na birth certificate, even a valid ID, government valid ID na naka-indicate yung birthdays na for them to take the examination. At kailangan na natin na-establish natin doon ba sila pasok sa bracket ng 18 to 22 years old during the taking sa May 1. So ito ba lahat ng hawak na area ng seminar? Ganito rin ang ginagawa nila at na-set up na ba? Kasi ikaw, nandito ka, nakita mo talaga ilatag natin na maayos eh. Walang ibang concern ng issue na ngayon sa gawa niya. Sa ngayon, sir, sa nakikita ko, ready na tayo dito sa Region 7 at ganoon yun din sa entire Visayas area. Siguro, para sa akin, may kanya-kanyang supervisor and they are creative enough and thinkers ng mga nasa mga examiners natin and proctors na they will solve issues and entertain with leniency yung kung kaya naman na pag-examine, yun kasi ang first step. Later on, yung ibang requirements, nasi-screen out pa rin yan, nakikita pa rin yan pagdating na sa processing yan, whatever na magbasa. Pero kung dito talaga masyado tayong strict, very stringent tayo, ay hindi natin, parang pinutol na kagad natin ang chance ng isang examiner to take it.
Paano ko, di ba nangyari yung hindi na pinalayag ang mga galing sa mga ibang isla, kagaya ng Bohol, Siquijor, Dinagat Island. So, ano yung mga pwede mong sabihin? Para kasi marami pa tayong aspirant, mga gusto pa magkadete. Kung hindi ngayon, kailan? Tsaka ano ba yung konting advice para sa mga gusto magkadete? After natin na receive yung publication ng Coast Guard, we made a remedy. Na yung halimbawa, dito kasi sa southwestern portion ng Negros Island, yung karamihan nga dito nagtitake yan ng SAM sa Cebu. Kasi mas malapit sila. Tatawid lang sila ng dagat. Pero, hindi sila nakatawid dahil most probably yung iba, hindi naman nila na-foresee kaagad. Correct. So, we were not able to cross through ferry going to Cebu. So, we advise the different provincial offices, municipal administration to disseminate na mag-cross examine na lang sila Bacolod. Mag-land trip na lang sila towards Bacolod. Kaysa medyo malayo-layo ngayon, pero at least makakahabol pa rin sila kung halimbawa yesterday sila nag-travel. So, yun ang sa mga remedy natin, we contacted and disseminated to Fiberview yung mga ganyan pwedeng gawa ng paraan na skillet. Pero yung mga qualified pa naman, yung hindi pa naman up to 22 years old, may chance pa naman sila for the next examination next year. Huwag silang mawalan ng pag-asa yung mga youth namin na aspiring to be police cadets or PNPA cadets. Hindi pa sarado, hindi pa bumubo ang inyong pangarap. Because kung wala ka pang 22 years old by next year, qualified ka pa, mag-exam lang sila next year. Ganito rin panahon yun, November most probably ang maging exam next year. Yeah. Thank you, Kuya Byron, at mga kuya, mga ate yan. Coming from my direct underclass. Ito ay sa mga direct underclass. Ibig sabihin, kung ako ay class 98, siya ay class 99, nag-abot kami sa academy. And I would say, coming from me, na one fine young officer and gentleman, a complete officer. He can do admin job, he can do intelligence job, he can do tactical job. He can manage people well, and he is very efficient academically, physically, emotionally, psychologically. Just because of the mentoring and why we are known by the Kabalikat class of 1999. And again, mga kuya, mga ate, ang inyong lakan, ang Kuyang Byron Tamermilia, member ng Tanglaw Lahi class of 1999, at inyong Kuyang PD, Colonel Aaron P. Demusita, isang Kabalikat 1998. Nagsasabing mag-ingat po tayo sa yung itong nagbibigay o nagdadala ng lungkot at distraction sa ating bansa. Sa natin sa Diyos na magpalain ang mga tao at i-shield din sila sa so maraming salamat po at isang magandang Mag-isa. Thank you, Badet.